Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Nandito na naman po ulit ako para mag-share sa inyo ng aking devotion ngayong umagang ito mga kapatid. Ngayon nga ay ang aking isi-share sa inyo dito pa rin sa Mateo chapter 8 naman. Last time ang sinare ko po sa inyo ang Mateo 7, ang kabuuan ng Mateo 7. Ngayon naman po ay Mateo chapter 7 verse 1 hanggang ano po ito hanggang verse 34 po ang aking isi-share sa inyo, no? Ah, Kagaya pa rin po ng dati mga kapatid, bago po tayo magumpisa, syempre po tayo po ay, tama po, mananalangin po ulit tayo. Sige po mga kapatid, tayo po ay magsiyoko. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. Salamat una Lord sa pagising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan, O God. Salamat sa pagbigay mo na naman po sa amin ng isang pagkakataon sa aming mga buhay, O God. Lalong-lalo na, O Diyos, maraming salamat po sa umagang ito dahil kami na naman po ay makakarinig, makakapagbasa ng iyong mga salita, Father God. Salamat sa pagkakataong ito, Lord, dahil ikaw po ang may kaloob nito, O Diyos. Salamat po, Lord, at nawabuksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitanim sa kailaliman ng aming mga puso ang iyong mga salita, O Diyos. Samahan mo po ako, gabayan mo po ako, turuan mo po ako ng puro salita mo lamang, O God, ang lumabas sa aking bibig. Salamat pong muli, Lord, at inaangkin na namin ang katagumpayan, Lord, ng aming gawain ngayong umagang ito. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Mga kapatid, nandito na nga po ako para muli ay mag-share sa inyo ng salita na naman ng ating Diyos. Ano? Pero bago po ako mag-umpisa, gusto ko lang anyayahan ang mga bago po sa aking channel na mag-subscribe po kayo. Paki-like nyo po and share ang aking mga videos at paki-click nyo na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload na mga sharings at kung ano pang videos ko po. Ano po? Salamat po. Salamat po. So, nandito nga po tayo. Mateo chapter 8, verse 1 hanggang 34 po ito, no? Hanggang 34 po. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 8 ng Mateo, verse 1. Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Sabi po dito, nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, ito po ang sinabi nung may ketong, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapagaling at magawang malinis. Sabing ganyan. Verse 3, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais kong gumaling ka at luminis. Amen and amen. At gumaling at luminis nga kaagad ang ketongin. Verse 4, pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip pumunta ka at magpasuri sa pari, sabi niya. Pagkatapos mag-alik ka ng handog na inuutos ni Moses bilang patunay sa mga tao na ikaw ngay magaling na at malinis na. Amen and amen. Ano po? Ano mo no, yung isang ketongin talaga pong yung kanyang faith ano, talagang totoo kasi ulitin ko lang, lumapit sa kanya ang isang ketongin,
lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapagaling at magawang malinis. Sabing ganyan, ano? Kung talagang tayo hihingi no, ng buong puso at kaluluwa, yung faith talaga natin na may pagtitiwala, ano? Yung will kasi ni God talaga lagi ang masusunod, ano? Kaya sabi ng Ketongin, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapagaling at magawang malinis, ano? Ganon din po nawa tayo mananalangin, mga kapatid, no? Sasabihin talaga, if you will, God, kung inyong kaloob, Lord, na ako'y maging malakas, gumaling, maging tagumpay muli, maging maayos ang buhay, ano? At yun po ang ating sasabihin. At kapag binigay na natin at ipinanalangin na natin yon sa ating Diyos, dapat yun ay atin ang panghawakan. At angkinin na ang katagumpayan na iyon, mga kapatid. Ganun po dapat tayo mananalangin. Hindi yung nanalangin tayo, sinabi na natin sa ating Diyos, sa ating Panginoong Kristo na, Lord, alam ko pong hindi mo po ako pababayaan. Halimbawa tayo ay may karamdaman, ano? Alam ko pong pagagalingin mo po ako. Pero kinabukasan o mamaya lang, nag-iisip na naman, gagaling pa kaya ako? 'Di ba? Dapat hindi na ganun ang ating pananalita. Dahil yun ay sinabi na natin sa ating Diyos at inangkin na natin na tayo'y gagaling. Dapat panghawakan na natin yun, na tayo ay gagaling. At kasabay nun, nasasabihin natin na in Jesus name, ako'y magaling na. Amen. At sigurado ko kapatid, ikaw ay magaling na. Amen. Ano, hindi lang yun sa kagalingan, kundi sa kaayusan po ng ating pamilya, sa ating trabaho, sa labas man o anuman, ano, ganun po dapat, ano, hihingin din natin at aangkinin na natin ang katagumpayan na iyon. Dapat ganun po tayo. Aangkinin na kagad natin yung ating panalangin ay matutupad na, magtatagumpay na sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Dapat po ganun tayo manalangin. True faith ang hinihingi sa atin ng ating Diyos, yung malinis na puso, yung totoong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ang hinihingi sa atin ng ating Diyos. Amen. At yun nga po, at sabi nga po dito, at kaagad gumaling ang Ketongin, ano? Talagang napakasarap magbasa ng salita ng ating Diyos kasi marami tayong matututunan, malalaman at yung mga pangako na para sa atin, no, mababasa natin dito. Amen po. Sabi po sa verse 5, may pamanggat po itong ang pagpapagaling sa katulong ng Kapitang Romano. Isa pa pong ito, ginawa ng ating Panginoong Kristo. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Sabi sa kanya, verse 6 po, Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sabi ganyan. Sinabi ni Jesus, pupunta ako siya at pagagalingin. Sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, no? Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabing gano'n, ano? Sabihin lang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Kita niyo po yung faith ng opisyal na yun ng Romano, ano? Talagang yung faith niya talagang nandun buong buo. Nawa ganun din tayo mga kapatid. Buo ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Biro mo, opisyal po ito, mataas po ang katungkulan nitong Romanong ito. Sinabi lang niya sa ating Panginoon sa Kristo na ang kanyang katulong ay malubha at nakaratay. Ano? Sabi ng ating Panginoong sa Kristo, sige, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Pero ang sabi ng Romano, hindi po ako karapat-dapat na puntahan niyo pa sa aking bahay. Sabihin lang niyo po at gagaling na ang aking katulong. Dapat ganun tayo. Buong buo ang ating pananampalataya sa ating Diyos, sa ating Panginoong Heso Kristo. Ano? Amen po. At ulitin ko lang, sabi po ng Romano, ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Verse 9, ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya ay pupunta. At ang isa na may, halika, siya ay lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, pinagagawa,
Sorry po, sabi po niya, at pag sinabi nga raw po niya sa kanyang alipin, halika, siya ay lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, no? Gawin mo 'to, ginagawa niya 'yon. Sabing ganyan nung opisyalis nga kasi ano, so sa mga alipin niya, mga tauhan niya, agad siyang sinusunod ano. Sabi pa dito, verse 10 po, namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, sabing gano'n kasi nung makita niya na gano'n yung pananampalataya ng Romano, ng opisyal na Romano, ano po, nakita niya kasi may mga tauhan nga siya. Siya daw pag nagsabi, punta ka ron, halika rito, lumalapit. Pag sinabi doon sa alipin na, gawin mo to, ginagawa ka agad kasi nga po mataas siya at may katungkulan. Pero sa Panginoong Kristo sinabi niya, hindi mo po ako karapat dapat puntahan pa. Sabihin mo lamang at gagaling na ang aking katulong. Sabi niya, ganun po siya, no? Ganun yung pananampalataya niya, matindi, buo at totoo. Nawa, ganun din po tayo, mga kapatid. At sinabi nga po ng ating Panginoong Kristo na mangha, no? At sinabi sa mga taong sumusunod sa Kanya, kasi nga po may sumusunod sa ating Panginoong Kristo, naghahayag siya, nagtuturo siya ng salita ng Kanyang Ama, ng ating Diyos Ama. Sabi ng ating Panginoon Kristo, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Di ba? Naghahayag siya, umiikot siya, pero sinabi ng Panginoon Kristo, hindi pa siya nakakakita ng ganoong klasing pananampalataya, no? Sa buong Israel, sabi niya, tandaan ninyo, marami ang darating buwat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mananagalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Amen and amen. Di ba? Sabi po ng ating Panginoon Kristo, no? Sarap po pakinggan. Talagang mangyayari ang iyong pananampalataya dahil buo ang iyong pananampalataya, kapatid. Kaya iyong panalangin, yung kahilingan sa ating Diyos ay matutupad, ay mangyayari in Jesus' name, mga kapatid. Yun po ang mangyayari, no? Dahil buo, totoo ang iyong pananampalataya. Nananalig ka talaga sa ating Diyos. Talagang lagi mo siyang kasama, lagi mo siyang hinahanap, lagi kang nananalangin ng buong puso. Tumutulong ka ng totoo sa iyong puso. Hindi plastic yung iyong pagtulong, ano? Talagang yung paggawa mo ng kabutihan ay totoo din, galing sa iyong puso at sa iyong kaluluwa. At talagang sinusunod mo yung salita ng ating Diyos. Ano po? Kaya po ang iyong panalangin, kapatid, ngayon mismo, ngayong oras na to, dahil buo, dahil totoo ang iyong pananampalataya, dininig na ng Diyos ang iyong panalangin. Amen and amen. Verse 14, mga kapatid, may pamagat po itong, maraming pinagaling si Jesus. Sabi po dito, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyenan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad, bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. Amen. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sabing ganun. Ulitin ko lang, mga kapatid, nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Isang salita lamang ay pinapalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. 17, sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Amen. Pero mga kapatid, ngayon, panahon na to, hindi po natin talaga physical na nakikita ang ating Panginoong Kristo. Pero sinabi niya sa kanyang salita na tayo'y mapalad. Mapalad ang mga taong hindi nakakakita sa akin. No? Sila'y sumasampalataya kahit hindi nila ako nakikita. Sila'y naniniwala, nananalig,
kahit hindi nila ako nakikita. Kaya swerte ka kapatid, swerte tayo mga kapatid, mapalad tayo mga kapatid dahil kahit hindi natin nakikita ang ating Diyos, kahit hindi natin nakakasama ang ating Panginoong Kristo, pero naniniwala tayo, nananalig tayo, nagtitiwala tayo at sumasampalataya tayo. Amen and amen. Ano mga kapatid? At syempre, sa ating puso nandun siya buhay ang ating Panginoong Kristo, no? Siya'y namatay at muling nabuhay. Nandito siya sa ating puso, no? Sa ating buong pagkatao, alam natin na nandyan siya at sinasamahan niya tayo. Kaya tayo'y maswerte. Mapalad ka, kaibigan. Mapalad tayong lahat na naniniwala at nananalig sa ating Diyos na kahit hindi natin siya nakikita. Amen and amen. Sabi pa dito, verse 16 18, ang paglilingkod kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, inutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang imbayong. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, "Guro, sasama po ako sa inyo, saan man kayo pumunta." Ngunit sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lang matulugan o mapagpahingahan ng anak ng tao." Isa lamang sa mga alagad ay nagsabi, isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Maglingkod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Ibig sabihin po yung pananampalataya talaga natin. Kumbaga, 'di ba sinabi po ng ating Panginoon Kristo, ng ating Diyos na kung tayo maglilingkod sa Kanya ng buong puso at kaluluwa, siya ang bahala sa lahat ng ating pangangailangan. Nandito po 'yon sa Biblia, mga kapatid. At nung sinabi ng Panginoon na may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingan ang anak ng tao. No? Ibig sabihin, sinabi nga po susunod ako sa inyo, saan ka man pumunta, pero susunod ka pa ba sa akin? Samantalang ang mga aso nga o ang mga asong gubat o yung mga masasama ay merong matutuluyan. Ngunit ang ating Panginoon ay wala man lang mapagpahingan o matulugan. Sasama ka pa ba? Parang ganun po ang kanyang ibig sabihin. Pero dahil ikaw nga ay gustong sumunod at sumama, kahit saan siya pumunta, kahit saan siya matulog, sasama tayo sa kanya sa buhay na walang hanggan. Amen and amen. Napakaganda po, di ba? At pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa. Verse 23, mga kapatid. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila ay naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan na ang alon ang bangka. No, may malakas na bagyong nangyari, mga kapatid. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Takot na takot sila, mga kapatid, dahil biglang lumakas ang bagyo na halos matabunan na ng tubig ang kanilang sasakyan, ang kanilang bangka. Sabi dito, "Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya," sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Biro nyo, kasama na nga siya doon sa bangkang yun. Bakit ka excuse me po. Ibig sabihin, bakit ka nag-aalala, di ba? Nandyan ako natatakot kayo. Kaya sabi ng ating Panginoon, bakit kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Kaya tayo, maswerte talaga tayo, mapalad tayo. Kasi kahit hindi natin siya nakikita, physical, ay tayo nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Nasasamahan niya tayo na magtatagumpay tayo, na giginhawa tayo, maaayos ang virus, matatanggal. Diba? Maaayos ang lahat ng bansa, magiging maayos tayo, magiging maunlad, magiging masaya. Ganun tayo dahil nagtitiwala tayo sa ating Diyos. Pero itong mga taon to, kasama na nila ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya sila'y nasabihan na, bakit kayo natatakot?
napakaliit naman ng inyong pananampalataya. At pasigaw niya itong sinabi sa kanyang mga alagad, mga kapatid. Hindi tayo ganoon ngayon, di ba mga kapatid? Hindi na tayo ganoon. Tayo nagtitiwala at sumasampalataya na. Kaya ang lahat ng nangyayari, pagsubok, ay magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang ating Diyos. Dahil kasama at gagabayan tayo, tutulungan, poproteksyonan tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Sabi pa dito, verse 28 mga kapatid, ang mga kaderong pinalaya sa pag-aalipin ng mga sa pang-aalipin ng mga demonyo. Mga kaderong pinalaya sa pang-aalipin ng mga demonyo. 28 mga kapatid, nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga kadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking kinasapian ng mga demonyo. Sabi dito mga kapatid, sila ay nakatira sa libingan. Sabi ganyan. Napakabangis nila kaya't walang sino man ang dumaraan doon. Biglang nagsigawan ang dalawang lalaki, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos, na parito ka ba upang pahirapan kami? Sabing ganyan, hindi pa panahon, sabi sa kanya ng mga demonyo, mga kapatid. Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Pakiusap sa kanya ng mga demonyo, kung papalayasin mo kami, hayaan mong pumasok kami sa mga baboy na iyon. Sabi niya, nakiusap pa mga demonyo, no? Sinabi ni Jesus, sige, lumayas kayo. Lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Yung mga baboy, ano? Kasi nakiusap yung mga demonyo nung makita nilang ating Panginoong Kristo. Bakit ka nandito? Sabing ganyan. Hindi pa panahon, sabing ganyan. Ngayon, kung kami iyong palalayasin, hayaan mo kami lumipat sa mga baboy. Ngunit nung sila na nga ay umalis dun sa dalawang lalaking yun, yung mga demonyo, at pumunta dun sa baboy, nagtakbuhan, sumibad yung mga baboy at nahulog. Ano mga kapatid? Sabing ganon, nagsitakbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod ang mga baboy, mga kapatid. 33, nagtakbuhan papuntang bayan ang mga taga-pag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinapian ng demonyo. Kaya lumabas ang buong bayan, sabing ganyan, upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang alisin niya ang kanilang lisanin, no? Parang natakot po yung mga taong yun. Ulitin ko lang, lastly, mga kapatid, verse 34 na po. Kaya lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, pinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain, yung mga taong yung hindi lubusang nagtitiwala, naniniwala sa ating Panginoong Kristo. Biro nyo, ang dami niya ng himala na ginawa. Tapos pinalayas niya yung mga demonyo doon sa taong yun. Ngunit natakot kasi lahat ng siguro yung babuyan na yun ay napakarami, mga kapatid. At nagsibatan yun, nagtakbuhan, nahulog sa bangin at nalunod ang lahat ng alagang baboy o mga baboy. Nalunod, natakot, kaya yun ang sinabi sa kanya. Ibig ko lang sabihin, dito mga kapatid, sa ating nabasa, napakinggan ngayong gabing ito, una, pinagaling ni Jesus ang isang ketongin, yung totoong pananampalataya niya. At nagpagaling sa katulong ng kapitan ng Romano, di ba, yung buong pananampalataya ng Romano. Maraming pinagaling si Jesus, sabing ganyan, ang paglilingkod kay Jesus. Pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa at mga kaderong pinalaya sa pag-aalipin ng demonyo. Mga demonyo, mga kapatid, ang natutunan ko po dito sa ating binasa, yun nga po, yung totoong pananampalataya, yung sinabi ko po kanina, ang kailangan natin, yung totoong pananampalataya, pagtitiwala, pananalig sa ating Diyos, ang kailangan natin, lalong-lalo na sa mga panahon na to, mga kapatid, at sa mga susunod pang
araw, buwan at taon, kailangan natin to at dalhin na natin ang totoong pananampalataya habang tayo ay nabubuhay mga kapatid. Manampalataya tayo, sumampalataya tayo, manalig tayo, lagi tayong manalangin, humingi ng gabay sa ating Diyos. Huwag tayong mawalan ng tiwala, huwag tayong matakot kapag binigay na natin sa ating Diyos ang ating mga nararamdaman, ating mga suliranin, yung mga pagsubok na yan, magtiwala po tayo. Panghawakan po natin ang sinabi natin o yung pagtitiwala na ibinibigay natin, hindi po yung tiwala ngayon, mamaya wala na. May problema binigay sa ating Diyos, okay na, pero mamaya bumabalik na naman. Hindi po tayo dapat maging ganun. Dapat maging totoo. Pag binigay mo na yun sa ating Diyos, iwan mo na yun. Diyos na ang bahala sa lahat ng ating pangangailangan at mga suliranin. At yung guidance talaga ng ating Diyos, ibibigay niya. Makikita niya kasi yung puso mo na totoo kang nananalig sa ating Diyos. Kaya ikay hindi niya pababayaan at sasamahan ka niya hanggat ikay nabubuhay. Ganon din ang iyong sambahayan. No? Ganon din ang iyong mga pinapanalangin ng mga kaibigan, kapitbahay, mga kapatid sa pananampalataya, yung ating mga pastors and bishops na totoong naglilingkod sa ating Diyos, na totoong nangangaral ng salita ng ating Diyos, mga kapatid. Ganon po dapat tayo magtiwala sa ating Diyos. Buo at totoo. No? Hindi yung oo ngayon, mamaya hindi na. O baka hindi po pwedeng ganon. Oo at hindi kung hindi dapat. Manindigan po tayo. Dahil Diyos ang ating kausap. Diyos ang ating kinakausap at hinihinga ng tulong. Kaya sigurado ko, hindi niya po tayo pababayaan kahit kailan, mga kapatid. Dahil napakabuti po ng ating Diyos at makapangyarihan ang ating Diyos. Wala pong imposible sa ating Diyos. Alam niyo po yan, mga kapatid. Amen and amen. So, yun po ang aking sharing ngayong umagang ito sa inyo, mga kapatid. Ulitin ko lang ang Mateo chapter 8 verse 1 hanggang 34 po ang aking shinare sa inyo, ang aking binasa po sa inyo, mga kapatid. Salamat po sa pakikinig nyo. At ngayon tayo po ay mananalangin ulit, mga kapatid. Gusto ko po na sa inyong panalangin, sa ating paglapit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, alisin nyo na yung mga suliranin. No, yung ating mga isipin, ibigay na po natin sa ating Diyos, at pag binigay na po natin yon, iiwanan na po natin sa Kanya at Siya na po ang bahala sa lahat. Mga kapatid? Sige po, magsiyoko po tayo. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Father God. Una sa guidance, Father God, alam ko pong marami kaming blessings na matatanggap na naman, Lord. Hindi lang ako, kasama ng aking pamilya, kasama ng aking mga kapatid sa pananampalataya, mga pastors and bishops, leaders na totoong naglilingkod sa iyo, ang aking mga kapitbahay at mga kaibigan, O God, ang mga nakikinig ngayon, O God, nanonood sa aking sharing ngayong umagang ito, at sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Ganun na rin, Lord, sa aming mga presidente, kasamahan nila sa pamahalaan at mga mahal nila sa buhay, at lahat na rin ng tao sa buong mundo, Father God. Lord, huwag mo po kaming pabayaan. Ingatan mo po kaming lahat, O God. Ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng demonyo, Father God. Iligtas mo po kami, O God, at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan, O Diyos. Humihingi po kami ngayon ng patawad sa aming mga napakaraming kasalanan simula noon hanggang ngayon, Father God. Nawa nga po kami inyong patawarin. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkakamali, kasalanan at karumihan, O God. Patawarin mo po kami lahat. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan, Lord, ng aming mga panalangin dahil ibinibigay na po namin ang aming mga suliranin, ang mga isipin namin, O Lord, ang mga pangangailangan namin. Sabi mo nga, Lord, kung kami totoong magtitiwala sa iyo, mananalig ng buong puso't kaluluwa, ang lahat ng aming pangangailangan ay iyong ibibigay at ikaw na po ang bahala sa lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O Lord. Salamat po dahil ako po ay totoong nananalig at nagtitiwala at umaasa, Lord, sa iyong totoong pag-ibig na hindi nagbabago sa bawat isa, lalong-lalo na po sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kapatid sa pananampalataya at sa lahat ng tao, O Diyos. At ang lahat ng kanilang karamdaman, I claim it, Father God,
na sila'y iyong pagagalingin, na lahat ng may karamdaman iyong pagagalingin at muling palalakasin ang kanilang mga katawan. In Jesus' name, O God. In Jesus' name, O God. Ang mga nagugutom ay muli mong pakakainin. Ang mga nalulungkot, sabi mo nga Lord, ay iyong muling pasisiyahin, O God. Aaliwin mo po ulit sila, O God. Salamat Lord dahil yan ang iyong pangako. Ang ibibigay mo lahat sa amin. Magtiwala lamang kami at sumampalataya, O God. Pagagalingin mo, magtiwala lang kami. Yung faith, Lord, pagagalingin mo lahat ng may karamdaman. Pakakainin mo lahat ng nagugutom at pasisiyahin ang lahat ng nalulungkot. Pagtatagumpayin kaming lahat, O God, in Jesus' name. Dahil yan po ang iyong pangako, kaya yan po ang aking pangahawakan at nire-receive na po namin ang panalangin iyan at ang iyong mga pangako, O God. We claim it na, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At alam ko po, and I pray din, Father God, na hindi lang ang Pilipinas, hindi lang ang Israel, kundi ang buong mundo ay aayusin mo. Aalisin ang virus, wala nang mamamatay at magkakasakit dahil sa virus na yan. Makakapag-umpisa na kami muli ng mas maayos na pamumuhay, masaya, masagana at tagumpay na pamumuhay. Nakasakasama ka, O Diyos. Kasama ka na namin sa aming buhay simula sa mga oras na to hanggang sa kahuli-hulihan ng aming buhay, O Diyos. Kasama ka po namin, pagkakatiwalaan ka po namin, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po, Lord. We love you, Father God. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We worship you. We glorify your name, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba, dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, namin tagapagligtas. Mga kapatid, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. And Amen. And Amen. Amen po mga kapatid. Amen po. Muli, salamat po muli sa pagsama nyo sa aking Bible study or Bible devotion ngayong umagang ito. Mga kapatid, salamat po talaga sa inyo. At alam kong madadagdagan pa tayo. Susunod, mas marami pa tayong makakapanood, makakarinig ng aking sharing ng salita ng ating Diyos. Pati po yung mga nagsishare din dyan. Alam kong marami rin nagsishare dyan. Kung saan-saan man, Facebook man yan, YouTube, o kung saan-saan man alam ko marami po. God bless din po sa inyo at magpatuloy po kayo sa paghahayag, sa pag-share ng salita ng ating Diyos. Salamat po muli. Ulitin ko lang kapatid na mag-subscribe po yung mga bago sa akin channel. Paki-share and like nyo po ito mga kapatid para marami rin mabahagian ng salita ng Diyos upang sila rin ay makarinig ng mga pangako ng ating Diyos at makashare din ng pagpapala at biyaya na ibinibigay sa atin ng ating Diyos. No? Salamat po muli mga kapatid. Salamat po. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong sharing. God bless po sa inyo. Lagi po kayo mag-iingat. Lagi po kayo mananalangin. Tandaan nyo po mga kapatid, panghawakan nyo na pag binigay nyo na sa ating Diyos, panghawakan nyo na yun. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. At sigurado ko sa mga oras na to, nadinig ng ating Diyos ang inyong panalangin. Amen and Amen. Muli, salamat po. At God bless po sa ating lahat. God bless po.